or of wisdom, proclaiming to you the witness of God. For I determine to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my word and my preaching were not in persuasive words of wisdoms, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not be in wisdom of men, but in the power of God. Yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, of the rulers of this age who are being abolished. But we speak God's wisdom in mystery, the wisdom which has been hidden, which God predestined before the ages to our glory, which none of the rulers of this age has understood. For if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory, but just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. But to us, God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the depths of a man except the spirit of a man, which is in him? Even so, the depths of God no one knows except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the depths graciously given to us by God, of which depths we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual depths and spiritual words. But a natural man does not accept the depths of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually examined. But he who is spiritually examines all things, yet he himself is examined by no one. For who has known the mind of the Lord that will direct him? But we have the mind of Christ. Our Father in heaven, we declare as you promise in your word that we have the mind of Christ, the Spirit of Christ, the Holy Spirit. Thank you for this moment. That our experience this morning is so evident, and we cannot deny to ourselves that you are here working through us. Aming Diyos. Inaamin namin muli ang aming pangangailangan sa iyo. Binababa namin ang aming sarili. Sapagkat anumang pagmamataas ay hindi mo kinalulugdan. Holy Spirit, thank you for you have never failed us. Truly, we will regret not being here as we worship you earlier. Salamat, pinatunayan mo na talagang pagsisisihan namin kung hindi kami pumarito sa lugar na ito. And you always show it to us. Lagi mong pinapakita sa amin na may ginagawa ka sa mga anak mo na nagtitiwala at lumalapit sa iyo. Lord, we love you. And this love push us to ask forgiveness to every sin that we have. Forgive us, Lord. Patawarin mo kami. To every sin, weaknesses, every unclean thoughts and emotion, any influence of the enemy, any temptation, forgive us, Lord.
Holy Spirit, we need you. Touch us, speak to us. Panalangin ko, Panginoon, just like what Paul said, walang mangyayari kung magtuturo kami ayon sa karunungan ng tao. Ang kailangan namin ay ang Santong Espiritu. At ikaw yun, aming Diyos. I need you to speak to your children because only your words will make them obey you willingly and gladly. Confirm to them, Lord, nang sa gayon, sa aming lahat, patotohanan mo na itong sinasabi mo sa amin ay galing sa iyo. Nang sa gayon ay hindi namin maitanggi na we need to submit and trust in you. I pray for your revelation, Holy Spirit, to pour out through every one of us, especially to me, Lord, you are going to use. Cleanse us, Lord, and we cast out any connection of the enemy, any influence, any attempt and trap. We cast it out in the name of Jesus and reveal your word to us. Sanctify us with your truth. We need you, your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa atin pong binasa, mga kapatid, ay sinabi dito ni Paul, the only way to know God is not by human wisdom, but only by the Spirit of God. At kaya tayo nandito ngayon sa lugar na ito, not because we are persuaded o pinilit ka, lalo na sa mga matatagal sa atin, or because of human effort, but because of the Spirit of the Lord. Dahil sa Kanyang Espiritu na nangusap sa atin. And I remember this woman of God, tinatawag nga ito General of Faith. One of the general of our faith. So, isa daw siya sa mga general ng pananampalataya. Catherine Coleman. At ang sabi niya, kilala na siya sa ginagamit siya ng Panginoon through healing, miracles. And revivalist siya at yung anointing ng Holy Spirit ay nasa kanya talaga at hindi mo maitatanggi. At maraming mga kababalaghan ang nangyayari sa paggamit sa kanya ng Panginoon. But this woman of God, ang sabi niya, wag niyo akong tawaging faith healer. Sabi niya, wag niyo rin akong tawaging spiritualist or psychic. Kasi hindi ako yon. This is what the people forget. I'm not the one who is healing the people. I'm not the one who is doing the miracle. I'm not the one who is speaking. But it's the Holy Spirit. Kaya I'm not a very special person, but I'm nothing. Ikaw din, kapatid, we are nothing. Nagkakaroon lang tayo ng value because we are being used by God. Any admiration we have to one another in their faith, including if you admire me in faith, I am nothing. Lahat tayo, si kuya, ate, mga elderly, we are nothing. Ginagamit lang tayo ng Panginoon. So there is no special person in this place. Only God. Holy Spirit. Pero palakpakan natin si Holy Spirit. He is the only one special person. Salamat may ginagamit ang Panginoon ng mga man and woman of God, but there is only one special person. And you cannot expect me. Lagi ko sinasabi sa inyo sa preaching, pag may tatayong mga preachers dito, no? We don't look at them. Kung sino siya, si Sam ba to? Si Vanna ba to? Si Renz ba tong magtuturo? Si Irish ba to? Kasi oras na tignan mo na siya yung nagtuturo, you are missing the power of the message of God. We are just vessels of the Holy Spirit. So kahit pa may mangyaring kababalagan sa simbahan na ito, this church is not very special among other churches.
It only becomes special when we submit to the power or to the will of the Holy Spirit. So, ang ganda ng sinabi ni Catherine Coleman, no? Kaya, mga kapatid, don't belittle yourself, no? At tawag ko sabihin, hindi, ikaw lang naman, ikaw kasi ganyan ka, kasi, ano ka eh, parang may favor ka, may special ka. Hindi, kapatid. At you cannot expect din this morning na si Pastor magtuturo, I can expect learning. You will not learn today. Umuwi ka na. Kung ine-expect mo na may matututunan ka sa akin, alone. But if you expect that the Holy Spirit will teach you tonight or today, surely He will never fail you. And you will know even the depths of God. Yung mga malalalim na bagay patungkol sa Panginoon. Sabi nga dito ni Paul, itinuturo lang niya to sa mga mature Christians. And I believe we are all mature Christian in some ways. May batayan ka man o level na kung masasabi mo, ito mature sa hindi. Para siguro masasabi ko lang na mature ka na in faith. Sabi ko nga sa ating youth president, kahapon nag-usap kami. Alam mo, Ate Beth, iba ang approach mo dapat sa youth tsaka sa mga young pro or mga disciples. Huwag mong giyain kung paano namin ina-approach ngayon ng disciples sa mga youth. Because ang mga youth worker, they don't know yet to walk on their own sa kanilang pananampalataya. Pero itong mga disciples, mga katulad natin, we can now walk on our own. But the problem is, dahil nga natuto na tayo maglakad, sigurado, pag naglalakad ka, matitisod ka maminsan-minsan. Tama? At madadapa ka. Kaya buti lang sinabi, no? Walk by faith, hindi fly by faith. Walk by faith. Ibig sabihin, madadapa at matitisod ka. At ang role ng church is to lift them up. To encourage them up. Ngayon, ang mga baby Christian, hindi mo pa siya pwedeng hayaang paalagwahin. Kailangan mo siya bantayan. Kaya mo siya turuan ng tama at mali, ng discernment. Dahil, ang bata ba, pag di pa marunong maglakad, hayaan mo lang siya maglakad ng mag-isa. Di ba? Hindi. Alam mong mauuntog yan, madidisgrasya yan. Pero ang mga mature Christian, one category na I can say na mature ka na is you can walk by faith alone. Pero again, hindi ko pinopromote na bahala ka sa buhay mo. What we are just saying is, eto na yung journey mo to discover your faith individually or explore your faith individually. Talagang minsan wala na talaga si mentor para samahan ka araw-araw. Minsan kailangan mo talaga lumakad mag-isa. At kapag nadapa ka, hihingi ka ng tulong para itayo ka. So, this is for the mature Christians. Itong teaching na ito. Sabi nga ni Paul, ay the only, para malaman mo lang ang totoo sa isang tao, ay sa pamagitan ng kanyang espiritu. Kasi kung ano espiritu niya, yun mismo siya. Tayo, ang basihan natin kung sino ang isang tao, minsan out of physical features, di ba? Pag nakikita mo physically na, minsan kung ganito magdamit, masabi mo, mature na, o kilala mo na siya. Halimbawa, mahilig sa itim, nako, yung tao na yan, ganito. O kaya naman, ganyan yung gupit, ganito yung tao na yan, ganito yung personality. Pero, mababaw yun. Hindi pa yun yung tao yun talaga. Hindi basehan yung physical na nakikita, kinakain, or pananamit, at hindi rin sa kaluluwa kasi ang soul natin is our emotion. Sabi, na our soul is consisting our emotion, will, and our mind. So minsan, kahit ang tao ganyan mag-isip, hindi pa rin siya yan. Di ba? Tayo, pag nakakaisip tayo ng masama, hindi naman yun talaga tayo bilang mga Kristiyano, tama? Amen ba yun sa mga online? Can you comment amen? Minsan, di ba, pag may nagagawa ka mali, or may nararamdaman ka, emosyon mo mali, may naisip kang mali, at may ginawa kang mali, yung will mo mali, hindi ibig sabihin yun ka na. Kasi soul mo lang yun eh. Ang sinabi, ang pinakamalalim o ang pinakatotoo. Kung gusto mo makilala ang isang tao, alamin mo yung kanyang espiritu. Praise the Lord. Hindi mo pwedeng i-judge yung katabi mo. Amen? Tignan mo yung katabi mo.
Nakikita mo ba yung espiritu niyan? Only the Lord can see the spirit of a person. Amen? But, syempre, may mga evidences. Kumbaga, minsan, sabi nga ng banal na kasulatan, na kapag hindi ka anak ng Diyos, may mga lumalabas sa mga katangian. Sabi mo, hindi to anak ng Diyos. Pero, you cannot fully assume that this person na ganun talaga siya. Kaya, remember what I said last Sunday night, di ba? Only God knows the heart of man. Siya lang nakakaalam sa atin ng anong espiritu ang nananalaytay sa puso ng bawat isa. So, ganun din sa Panginoon. Only the Spirit know the depths of God, the Holy Spirit. Alam niyo, gusto ko sanang pag-usapan natin yung mga basic things about Holy Spirit, pero you know it all no? Alam niyo na, He is part of the person of the Trinity. You already know na si Holy Spirit, He is the one who gives gifts. Sa Kanya din ang galing ang fruits of the Holy Spirit, yung mga katangian na Kristo. Kaso sa mga medyo bago pa, medyo malilito kayo, no? Like siguro Yani or Yela Jaja. Siguro mga mentor, alalayan nyo sila, no? Pagdating sa mga gantong teaching. Kasi, what we are aiming to talk about the Holy Spirit are the things that we haven't talked about the Holy Spirit. Mga bagay na hindi pa natin napag-uusapan patungkol sa banal na Espiritu. For who among men knows the depths of man except the spirit of man which is in him? So you see, tama yung sinabi. Malalaman mo lang kung sino ka talaga. Hindi sa nararamdaman mo ngayon, sa naiisip mo ngayon, sa pananamit mo ngayon, sa ginawa mo kanina, ngayon, at gagawin mo bukas, hindi doon yon. Kasi may mga Christian na hindi pa mature, pero hindi na espiritu ng mundo na nananalaytay sa kanila, kundi ang espiritu na ng Panginoon. Amen? So, we can rejoice to that. And we can always hope in the Lord. Kaya masasabi mo talaga na ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ito, mapapansin mo rin do. Again, hindi sa iyong, minsan, ebidensya lang yung mga attitude and characters and actions natin. Pero you will notice you are a child of God when you love the presence of the Lord. Tapos nararamdaman mo yung kanyang espiritu. Because you are connected to Him. Kaya pag nakarinig ka ng worship song, bigla nag-praise and worship dito, imposibleng hindi mo maramdaman yun, di ba? Lalo na kung si Holy Spirit nandito. That's one thing. But again, minsan emotion lang yun. Pero iba kapag sa spirito Tumagos sa spirito. Pag tumagos sa spirito, aapaw yan, dadaan sa kaluluwa at sa katawan. Kaya minsan, you are your emotion is overtaken by the Holy Spirit. Your will, your thoughts, di ba? Sino ba namang tao na pinuspos ng banal na spirit, napuspos ka ng Diyos, tapos bigla kang ang dumi-dumi ng sahig, luluhod ka, ang puti-puti ng damit mo. Pero that's the work of the Holy Spirit. That's Him. Your will is submitted to Him. Yung thoughts and everything about you. So even so, the depths of God, no one except but the Spirit. Gusto pa natin makilala ang Diyos. That's why we are talking about Holy Spirit. Pinag-uusapan natin ngayon ang ating mahal na banal na Espiritu. And let's read our title. Ito ang ating title ngayon. Ito yung title, yung malaki, no? Ito lang yung topic. Ibig sabihin ng topic, bakit ito yung title? So, ang tema natin, Encountering Holy Spirit. So, ang title natin ay 1, 2, 3, go! Okay. Mahal na mahal din kita. Si Holy Spirit, ang hirap ma-distinct yung pagmamahal niya. Alam niyo kung bakit? Kasi laging tinuturo ni Holy Spirit yung pagmamahal ni Kristo.
He is drawing people to Jesus. Kaya minsan parang naisip natin, kung aaminin natin sa puso natin mahal natin si Holy Spirit, pero iba yung dating ng pagmamahal natin kay Jesus. Amen? Let's not lie. That's true. Kasi si Jesus, very close to our heart. And we have this, it's not bad. Hindi masama yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi masama na mas mahal, parang aaminin mo, alam mo, Holy Spirit, totoo lang, talagang pagdating sa love ni Jesus, talagang ramdam na ramdam ko Tapos sumunod yung pagmamahal ng Ama, ramdam ko Pero alam ko mahal mo ko Pero, di ba, kung magiging honest ka, kapatid, kayo ba? Ako, aaminin ko yon. Kasi kung di ko aaminin yon, paano ko siya magagawang mahalin? Amen? Kasi si Holy Spirit, no? Lagi niyang tinuturo ang mga tao, hindi sa Kanya. Lagi niyang tinuturo, ito, mahalin mo to, si Jesus. Ganto kakamahal ng Panginoon. Lagi niyang nire-reveal kung gaano tayo minahal ng Panginoon through Jesus Christ. Pero mga kapatid, alam mo, we also need to learn to love the Holy Spirit. At hindi mo naman siya pwedeng mahalin by command no? Kaya nga love Hindi naman command ang love. Willing binibigay yan. Tama po ba? Pag command na yan, hindi na love yan. Utos yan So the only way to love Holy Spirit is to know how much He loves us. O Holy Spirit, tulungan mo kami. Tulungan mo itong mga anak mo na nandito ngayon. It really takes time to love God fully. Ulitin ko It really takes a long time to love God fully. Kasi, unti-unti mo siyang mamahalin. Hindi yun naman sa isang biglaan, mahal mo na siya as a whole. So, first, we love the Father or the God, di ba? Yung ating Diyos sa masalangit. We learn to love Him. And then, we learn to love Him more through Jesus Christ kasi nalaman natin sa kabila ng pagmamahal niya sa atin, ay may higit na pagmamahal pa pala siya na na-discover natin through crucifixion of Jesus Christ. Amen? Kaya lalo natin siyang minahal. Ngayon, mga kapatid, in this time, itong moment na ito, si Holy Spirit din talaga. Kailangan matutunan naman natin as mature Christian na lumalim tayo sa pagmamahal natin sa banal na Espiritu. But again, hindi nga natin magagawa ito kung hindi natin alam kung gaano tayo minahal ni Holy Spirit. So that's what we are going to talk about this morning. So, ayan ang sinasabi ng Diyos sa atin, ng banal na Espiritu, mahal na mahal din kita. Mahal na mahal tayo ng banal na Espiritu. But first, let's set a standard or yung foundation natin. Let's admit that we love Jesus Christ because He is the God who became a man. At alam natin na alam ni Jesus yung ating pinagdaraanan dahil nagkatawan tao siya. Pero there is this fallacy or heresy para sa akin nga na hindi natin pwedeng sabihin hindi porket nagkatawang tao si Holy Spirit o yung ating Ama o kahit pa si Jesus kung hindi siya nagkatawang tao pero hindi pwedeng mangyari yun, nagkatawang tao talaga siya, ay hindi niya mauunawaan yung ating pinagdaraanan. I want to set a standard first, regardless that the Holy Spirit didn't become a man, ay hindi niya tayo nauunawaan. It's not true that the Holy Spirit will not understand us because He is Spirit and we are flesh. No. Kaya nga niya, hinayaan ng Panginoong Hesus magkatawan tao dahil nauunawaan niya tayo. Pero nung nagkatawan tao na si Jesus, doon naman natin masasabi na naranasan ng Diyos. Kung ano yung nararanasan ng isang tao. Pero, hindi porket hindi naranasan ni Holy Spirit yung nararanasan mo, inosente siya o ignorante siya.
Alam niya nga kung ano ang hirap ng buhay natin. Kaya waring ibigay ng Diyos kahit ang kanyang buhay para sa atin. Waring panoorin niya si Jesus na dumadanak ang dugo sa krus dahil nauunawaan niya tayo. Ibang usapan yung na-experience niya. Ano mga kapatid, hindi porket hindi mo na-experience, hindi mo naunawaan. God is all-knowing. He did it, He planned it, He knows it, He understands it. Hindi siya nagkatawang tao dahil para maunawaan ko ang tao. No. Bakit ko sinasabi to? Kasi ganun yung nagiging mindset natin first kay Holy Spirit. Na si Jesus ang pinaka nakakaunawa sa akin. No, kapatid, si Jesus lang yung nakaranas. Pero kung paano tayo nauunawaan ni Jesus, ganun din yung pagkaunawa ng Ama at ng banal na Espiritu sa kalagayan ng tao. So let's start with that truth. Simulan natin sa ganong katotohanan. At siguro may ilan sa inyo dito kung tatanungin ko, no? Sino dito, pwede kayo magtaas ng kamay, pwede rin namang hindi. Pero kung alam mo makaka-offend ka sa family mo, wag mong gawin. Meron sa atin dito na mas mahal ang kanilang nanay at tatay, ang Panginoon kaysa sa kanilang nanay at tatay. Meron? Okay, meron yan. Meron talaga. Bakit naman? Para logically, isipin mo, hindi mo naman nakita si Jesus. Tama? Hindi mo naman siya ninahawakan yung kamay niya. Nanay, tatay mo, nagtatrabaho yan para sa'yo. Pinapakain ka. Talaga nakikita mo, na-experience mo yung pagmamahal nila sa iyo. Tama? Halimbawa, meron sa atin dito mas mahal ang Diyos kaysa sa kanyang asawa. Again, hindi naman sinasabi ng Lord, iwanan mo yung asawa mo para sa akin. Hindi yun ha. Kasi the only way to love your family is to love God first. Ayun yung gustong ituro dito. If you love God, you will know how to love your family. Ngayon, hindi naman ako pinupush ni Lord na kung mahal mo ko, iwan mo si Bana para sa akin. No. Mali yun, hindi yun ganun. Sa mga kapatid, meron, tama? Mararanasan mo yun. Siguro, ito na lang. Sino dito ang mas mahal niya ang Diyos kaysa sa kapatid niya? Taas ang kamay. Kapatid niya. Huwag kayong mahiya, i-offend nyo na, kapatid nyo lang naman yan. Sino dito mas mahal ang Diyos kaysa sa kapatid niya? Thank you, Yani, for loving God more than your brothers and sister. But there is a mystery to that. Tulad ng sinabi ni Paul, sa binasa natin kanina, this is a mystery. Yani, bakit proud na proud kang sabihin, mas mahal mo ang Diyos kaysa sa mga kapatid mo? Itong si Mark, araw-araw mong kasama yan, kumakain ka, kinukomport ka niyan, si ate mo, pinag-aaral ka niyan, nung bata ka, hinuhugasan ka sa... Bakit nagawa mong mas mahalin ang Diyos kaysa sa Kanya? Taksil! You see, this is a mystery. Talagang kapatid, you open your spirit, your spiritual eyes, talagang hindi tayo magkakaunawaan dito kung aasa ka sa akin. Only by the power of the Holy Spirit. Only by the Holy Spirit. Kaya natin yan magagawa. Kaya mas mahal mo ang Diyos kaysa sa mga material na bagay, sa mga pangarap mo, o sa mga bagay na haharapin mo sa kinabukasan, kaya mas sinusunod mo si Lord dahil sa banal na Espiritu. Now, kung bakit mo nagagawa yan, hindi ko alam, pero may isang person dyan na responsable. And that is the Holy Spirit. Now, dahil dyan, hindi mo pwedeng sabihin na mas mahal mo si Jesus kasi siya naging tao kaysa kay Holy Spirit. Kasi nga, yun nga, di ba? Mas mahal mo si Jesus kaysa sa nanay-tatay mo. Mali yun. Kung ganun yung basihan natin, kung logically, ganun, hindi. Hindi kasi ganoon.
Hindi natin pwede sabihin, kaya nakakahon yung pagmamahal natin sa banal na Espiritu kasi may ganun tayong pangangatwiran na si Jesus lang ang nakakaunawa sa akin. No. Si, kung paano tayo nauunawaan ni Jesus, ganun din ang level ni Ama, at ganun din ang infinite understanding ni Holy Spirit sa atin. So it's time to open your heart to the Holy Spirit. It's time to welcome Him, to love Him, kung sino siya sa ating mga buhay. Amen? And it really takes time. Sa mga mature Christian, ang huli talaga na mamahalin mo. Una, si Father. Pangalawa, si Jesus, kasi nandun yung grace. At habang nagmamature ka na, si Holy Spirit na. Hindi magsiselo si Jesus, don't worry. Kasi if you love Holy Spirit, you love Him. Hindi nga nagsiselo si Holy Spirit na mas mahal mo si Jesus ngayon kaysa sa Kanya Kasi the more you love Jesus, the more you love Him. If you love God, you love the Father, the Son, and the Holy Spirit. But, syempre, di ba, it's not bad na mahalin lang si Jesus. Hindi masama. Tama? Okay yun kasi minahal mo na silang tatlo Pero di ba it's a great thing to love as well Holy Spirit? Di ba? Mas maganda. Kasi hindi naging stagnant yung pagmamahal mo sa Panginoon na nahinto ka lang kay Jesus. So let's talk about kung paano tayo minahal ng banal na Espiritu. Basahin po natin ang Romans 5:5. For we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So you see, kung ano yung lalim ng pagmamahal sa iyo ng Ama, ni Jesus, kung ano yung kaya niyang isakripisyo, ibigay, kahit hanggang kamatayan, it's also the same infinite level of love that the Holy Spirit is not willing to give you, but He has been giving to you. Matagal niya nang binibigay ito, kahit na minsan hindi natin siya napapansin. Hindi siya nagsaselos. Pero may pagkakataon, lalo na kapag nagmamature ka na bilang Christian, alam ko, binubulong din sa'yo ng Panginoon to ni Holy Spirit, mahalin mo rin ako. Uy! Di ba sa isang tao, may karakter ka na ganito? Mahal ko siya kasi ganito siya. Tapos as time goes by, minahal ko siya kasi ganito siya. Tapos as time goes by, lalo mo siyang minahal kasi ganito siya. May mga katangian siya na newly discover mo sa Kanya. And that is the same thing with the Holy Spirit. Kaya minsan, siguro, mga kapatid, ay we are so very connected to the gospel or love of Jesus Christ. Or minsan, aminin na natin, minsan, nauumay, di ba? Parang, narinig ko na yan. Or alam ko na yan. Wag na tayo, kasi ako rin naman nakakaramdam no. Huwag kayong mag-alala. Pero, that's not a normal thing sa mga Christian, no? Hindi dapat namang ganun. Pero, as time goes by, bakit may mga Kristiyano na hindi na lumalago sa pananampalataya nila? Because they stop on the grace of Jesus Christ. And they didn't move on to the current God who is loving us right now. Ito hindi mamasamain ni Jesus to, naniniwala ako. What Jesus done on the cross, sorry, tapos na po. 2,000 years ago. But the effect is still happening until now. Pero tapos na. Nasaan na si Jesus ngayon? He's the right hand of God, interceding for us
praying for us. Iniisip ko, ano kaya pinagpe-pray ni Jesus doon, no? Sa langit. Pero one thing for sure, hindi na siya yung kumikilos ngayon sa atin. Siya na yung nagpe-pray for us. Siya na yung nag-i-intercede. And ladies and gentlemen, mga anak ng Diyos sa ICF, sino na ang kumikilos ngayon at nagmamahal ngayon sa'yo? Hallelujah. Holy Spirit. Wag kayo masyadong sensitive, hindi nagsiselo si Jesus ngayon. Hindi siya. Hello, Lord. Ito. We are not discrediting Jesus. Huwag kayong mag-alala. Actually, we are giving more emphasis to what He did on the cross through the love of the Holy Spirit. So makita mo dito, sabi niya, nalaman natin kung gaano tayo, how dearly God love us. Dahil yung pagmamahal ni Holy Spirit, inilagay niya sa atin. So itong pagmamahal na meron tayo ngayon kay Jesus Christ, ay pagmamahal ni Holy Spirit na inilagay sa ating mga puso ngayon. So let me tell you again, mahal na mahal ka din ni Holy Spirit. It's time to talk with Him. It's time to trust Him. Ito yung panahon na magkaroon ng intimate fellowship with Him. Dati naman ginagawa natin di ba? Okay naman yun. Pero iba kasi pag sinasadya mong alamin Etong si Holy Spirit, He is always drawing us to Jesus kasi yun naman talaga yung simula ng biyaya niya sa atin. Pero matutuwa ang banal na Espiritu kapag inaalam natin kung paano niya tayo minahal. So Jesus is happy right now na nalalaman niya na nauunawaan na natin as a mature Christian. Actually, nasasaktan nga siya kapag, si Jesus nasasaktan siya kapag nineneglect nating mahalin yung banal na Espiritu. Siya nga yung nagpo-promote Do not grieve the Holy Spirit. Di ba? Siya yung nagsabi sa atin noon. Huwag yun naman siyang palungkotin. Fellowship with Him. Ikaw ba, paano ka nalulungkot, kapatid? Sa isang tao, pag di ka pinapansin, di ka kinakausap. Tama? Yung nagpapapansin ka na, di ka pa rin. Tama ba? Yung tipong ginawa mo na lahat, tapos hindi mo na alam gagawin mo, pero mahal mo pa rin siya. That's Holy Spirit. Alam mo, tahimik lang to si Holy Spirit. He is just silently grieving. Sometimes, nagdidisiplina siya, pero alam mo, maraming pagkakataon, tahimik na umiiyak ang banal na Espiritu. I don't want to normalize it, umiiyak si Holy Spirit. No. Hindi normal yun. So Lord, ibalik mo ulit sa amin yan to the last part of the message. So, let's move on. Paano ba tayo minahal ng Panginoon? So, Holy Spirit, ang topic natin is the distinct love. Pagmamahal na si Holy Spirit. Hindi ito pagmamahal ni Jesus. Pero syempre, kung ano yung pagmamahal ni Jesus, pagmamahal din ni Holy Spirit. Okay? Pero, dito sa tatlong part na ito, tatlo lang kaya ko sa ngayon, na ito talaga, masasabi mo, ito pagmamahal to ni Holy Spirit. Hindi lang ni Jesus. Pero masasabi mo, ito, brand niya to. Siya to. In Matthew 4:1, and Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And in Romans chapter 8, verse 9, you, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. So as we read this, makikita natin, Holy Spirit is the one who's been who led Jesus Christ to the wilderness. Kapatid, masaya ka ba kapag ang kaibigan mo ay dinadala mo sa isang moment na alam mong mahihirapan siya pero kailangan niyang pagdaanan?
Masaya ka ba doon? Siyempre hindi, di ba? Pero masaya ka in a way na kailangan na mangyayari sa buhay niya yon. Pero hindi ka nagre-rejoice. Yes, mahihirapan ka dyan. Di ba? You have His heart. Di ba? Alam mo na malulungkot ka kasi alam mo mahirap para sa Kanya to. Pero kailangan mong gawin ito. And that's what Holy Spirit did to Jesus Christ. Ganito niya tayo kamahal. Hindi siya natutuwa sa panahon tayo nasasaktan, nalulungkot, natatakot. Nasasaktan din siya. Pero, He is a considerate God to understand our feelings. But He is not compromising God. Hindi niya ikukompromiso yung buhay mo. Hindi porket natatakot ka, hahayaan ka niya doon. Talagang dadalhin ka niya doon. Because this is His way to bless you, to prosper your life, to give you hope and a future. Si Holy Spirit sa Calvary, hindi siya doon nanonood. He might be invisible at that moment, pero Holy Spirit at the Calvary is suffering just as how Jesus is suffering and just as how the Father is suffering. No comforter, no friend, no family members will be glad to see their family member na papasok ng operation room sa ospital. Makita mo si Holy Spirit, hindi siya papansin, no? He don't want to take the spotlight, but just as how our Lord Jesus Christ suffered on the cross, it's the same suffering that the Holy Spirit experiencing at that moment. Ang ganda ng sinabi ng song leader natin kanina. Jesus Christ doesn't just suffer physical sufferings, emotional sufferings, mental sufferings, social sufferings, or any suffering in this world. He suffered the greatest suffering ever in His life, the spiritual suffering, the cup, the wrath of God. Bakit ayaw inumin ni Jesus yung saro? Dahil ba masakit yung pako? Dahil ba masakit yung latigo? Dahil ba uhubaran siya doon? Ipapahiya, duduraan, iiwanan? You think that's in the cup na iinumin ni Kristo para sa atin? No. It's the wrath of God. Ang galit ng Diyos sa bawat kasalanan natin. Kasalanan mo, kasalanan ko. Hindi galit-galitan, talagang galit. The eternal wrath, the unimmeasurable wrath of God. Iinumin niyang lahat yon. Yung eternal suffering mo sana, Mitch, sa impyerno, ininom na lahat ni Kristo on that moment. It is all saturated at that moment. Pinagsama-sama. Pwede nating sabihin na, yes, kita mo, si Jesus lang nakakaunawa sa akin. Siya yung tao na namatay para sa akin. Sabi dito mga kapatid, the Spirit of Christ is the Holy Spirit. Kung ano nararanasan ng Espiritu ni Jesus, ay siyang nararanasan ng banal na Espiritu. For they are one. Hindi siya iniwan.
ng banal na Espiritu. Yes, that's true. What a revelation that comes out from the mouth of our song leader. It's the revelation from God. He is there, empowering Jesus, taking all the pain, the shame. He was there, even on the verge of death. It was not His blood, but it was the same Spirit that suffered from that wrath of God. He became the curse. Alam mo, kapatid, hindi ka lang nauunawaan ng Diyos, naranasan din ng Diyos yung temptasyon na nararanasan mo. Pero pwede na sabihin, no, Pastor, kita mo, hanggang temptasyon lang, hindi niya pa nararanasan magkasala. Ako, ang hirap, nagkasala na ako, ang hirap makabangon sa kasalanan, Pastor. Si Kristo di naman nagkasala. Yan, na-tempt lang yan eh. Anong hindi nagkasala? He became the sin of the world. The one who was hung on the tree becomes the curse, sabi. The one who hangs on the tree, yung taong ipinako sa kahoy. Hindi siya nagkasala, pero siya yung naging sala. From blessing, he becomes the curse. Siya yung naging sumpa. So, Jesus was tempted. He never sinned. He never sinned. But He becomes the sin for you and me on that cross. Alam mo, mga kapatid, sa ating lahat, hindi totoo na hindi niya naranasan. Naging siya nga, di ba? Pero ito pa yung masakit. May naranasan si Jesus na hindi mo na mararanasan. You will never die anymore. Jesus took the sin. He took the death and the power of death. And Jesus was not alone on that moment. Holy Spirit was there, suffering, watching His friend, watching this person who is one with Him, bleeding on the cross. Not just watching, He is also suffering the same suffering of Christ. Napakasakit sa banal na Espiritu, makita ang Ama na pinatay ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi niya pinigilan. This is our plan before the foundation of the world. Father, you will give your Son. Jesus, you will give your life. And the Holy Spirit, I will be with you on that cross. Holy Spirit loves us before the foundation of the world. He loves us so much that He allowed His friend to die for you and me. He was thinking about you, your smile, your gladness, your success and achievement, your peace, your comfort. He is thinking all those things on that cross. Dahil kung hindi niya gagawin, if the Holy Spirit will not submit, all these things will be put into trash. But, just as He has His own will, just as the Father has different distinct will, and Jesus has different will on His own self, their will is united to die for you and me. Holy Spirit loves you
Just as how a dying Christ has been loving us, and just as how the Father watching His Son, putting all the wrath that He has for His enemy, putting it to His Son, Jesus Christ, is the same love that we have from the Holy Spirit. He loves you. But pinamukha ba niya sa atin yon? You know, this revelation are hidden. Hindi niya direktang sinabi. Nagsasuffer ako on the cross. Hindi niya direktang sinabi, but in these passages, it is saying, I, Holy Spirit, loves you and silently grieving for your salvation, for your soul, for your life here on earth. May mga taong ganyan magmahal, tahimik lang. Kasi minsan, totoo nga naman, pag nagmamahal ka, no? Minsan kapag talaga yung tao, marumi na yung puso, kahit anong gawin mo, hindi niya na makita yung pagmamahal. Pag kinomfort mo, iba yung dating. Pag tinama mo, iba yung dating. Kaya ang gagawin na lang niya, tatahimik na lang na magmamahal at mag-aantay. I believe, ginawa na lahat ng Diyos eh. Namatay na siya, muling nabuhay, pero for those who have unclean hearts, still not enough. Wala na, tatahimik na lang talaga. He is silently loving us. But, nakita mo kapatid, hindi niya sinusumbat. Andito lang ako, nagmamahal sa iyo. I'm not boasting my love to you, but I've been loving you genuinely. Mahal na mahal. Hindi pinapakita ng banal na spirito na nalulungkot siya, nasasaktan eh. Hindi niya talaga pinapakita. Pero, pag binigyan mo ng pansin, makikita mo yun. Pag nasasaktan siya. And that's our Holy Spirit in the Calvary. Yan niya tayo minahal. Sa panahon, 2,000 years ago. Kung paano tinanggap ni Kristo ang galit at puot, siyang galit at puot din na tinanggap, sakit, hirap. Sarap lang pagbulay-bulayan kung gaano tayo minahal na nag-iisang Diyos. The agape love of the Holy Spirit. Now, we know Jesus died for our sin when we are still sinners. Pag sinabing agape love, unconditional, no standards at all, I just love you for who you are. And I will love you no matter what, and I will always love you. Regardless of your actions, regardless of your decision, my love is steadfast. Sige, gamitin ko na yung word. Stubborn love. Matigas. Hindi napapagod. Nung nire-ready ko itong message na ito, I think last Thursday or Friday,
si nanay, nagluluto siya, no? Nagluluto siya, nakikita ko na gaganon-ganon na siya. Malalaglag na sa bangko. Sabi ko, ano ba to, si mami, pagod na pagod na. Holy Spirit is like a mother's love. Ano mga kapatid? Hindi nagre-reklamo. Tapos, nung muntik nang malaglag sa upuan, si mami, Elma, nakita ni Beth, kinuha niya yung ginagawa ng nanay niya at siya na gumawa, naglagay ng latex sa biko. What moves Sister Beth to do that? Nung nakita niya, yung nanay niya, nagsasuffer na sa pagod. And that's what pushes her. Pero nung hindi niya pa nakikitang nasasaktan na papagod na yung nanay niya, ginagawa, kumakain lang siya. Kain si Beth nun. Mananghalian naman kasi. Kain siya. Kain siya. Pero nung nakita niya nasaktan, nahihirapan yung nanay niya, binitawan niya kahit yung mismo kinakain niya and take the moment to give peace and comfort to her mother. Alam mga kapatid, this agape love of the Holy Spirit. Lord, help us. Hindi ko alam kung magigets nyo itong graph na ito na ginawa ko. So, I have here bilogs. Konyo, no? Bilogs. Meron ako dito mga graph na bilog. Konyo no? I have here bilogs. So, let's say these are the bilogs. Ewan ko makikita nyo, no? Sa mga online lang din. Ito. Yan. Actually, graph talaga siya Ganito siya. Ayan, no? Para siyang Holy Spirit love, no? Sa pagmamahal ni Kristo, ni Holy Spirit, ni Kristo sa atin, syempre, He's also Christ, we have two things or respond. We can. So, either we submit or we reject. No? So, ganito yung parang tali-tali niya. So, sabihin ni Holy Spirit, ito, may choice ka ngayon, anong gagawin mo? Okay, I will choose red. Parang sabihin na natin yung red, yung reject, no? Our decision is to reject. Kasi every decision we make, katulad nga din ng sinabi ni Bishop Alfred, hindi natin pwede sabihin na yung decision na ginagawa natin is out of our control. No, we are already free indeed. Our decision is really any sin that we make is really our decision, or every obedience we make by the grace of God is really our own decision. Tandaan niyo mga kapatid. So, ganito daw. Sabihin na natin ito yung start point, the love of the Holy Spirit. So, we have two choices. We have two bilogs. So, yung kulay blue stands for submission. And let's say the red one stands for rejection. Okay? So, today, ngayon, may ginawa ka Sunday. Nak, let's go to church. You decided to go to church. Okay, Holy Spirit. So, dito, makita mo kapatid, may choices ka, no? At the same time, after that, meron kang another decision to make. Kasi lagi tayong may fellowship with the Holy Spirit. Tapos magsimba. Okay, mag-worship ka naman. Malungkot ang puso ko, di ako makapag-worship ngayon. So, you choose to reject, no? Reject muna ako niyan. Makikinig ako sa Word of God, baka sakali, doon ako mapusbos. And then, sige na ako, now, bigyan ulit kita ng chance. What will you do? Word of God na, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi ko talaga feel ngayon Hindi ko maramdaman, so I will, alam ko naman, naiintindihan mo ko So, okay, naiintindihan talaga niya yan. Maunawaan niya yan. At pagkatapos ng gawain, pagkatapos ng gawain, ano na gagawin mo? Let's say, Monday na. So, anak, papasok ka ba sa trabaho? Hindi. Medyo pagod ako ngayon. Pahinga muna po. Okay, so you just to disobey. Hanggang sa, may moment ka na nag-o-obey, May mga moments tayo na nag-o-obey tayo. Lord, kailangan mo na kaming bigyan ng bagong Tama ba? Okay.
Nag-obey ka. Tapos may mga moment na obey ka uli. Tapos may mga moment na disobey. May mga moment na disobey uli. Every choices we make, may obey, may disobedience. So sabihin na natin, ganun yung path ng buhay natin, mga kapatid, no? Pero sa kabila ng lahat, whatever the paths we made in our lives, until the last decision, did the Holy Spirit abandon us? Iniwan ba niya tayo? Naintindihan niya tayo. He can cover all these red markings with His stubborn love. Ang tigas ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi ka mananalo dyan. Talagang mahal ka niya. No matter who you are, what you become, what you will be, in the future, in the past, all these decisions in life, every markings we made, it doesn't matter if you have a lot of red markings. It doesn't matter if you have blue markings. Doesn't change the fact. Hindi porket mas marami kang blue markings, mas mahal ka ni Lord. Hindi porket mas maraming blue markings, mag-i-stay si Holy Spirit. Tama? Pero alam mo, kapatid, no? Mapapatunayan mo talagang mahal ka kapag minahal ka in your best, in your worst. You will always be loved by God. No matter how big, how many worst things, decisions in your life you make, kahit gaano pa karaming mga pagkakamali ang magawa natin, He will always love us. He will never leave us. That's how stubborn the Holy Spirit. Hindi yung stubborn na pagsuway, ah. That's how stubborn in loving us. Ganyang ka steadfast. Kaya mas gusto kong gamitin yung steadfast na lang. Hindi nayayanig. Hindi siya yung tipong, pag gantong sitwasyon, mag-iiba yung pagmamahal. Hindi. It's so steadfast. Heaven and earth will pass away, but His word shall remain. The steadfast love of the Lord never ceases. I don't care about who you are right now. This is your truth. Holy Spirit loves you. Hindi ka niya iniiwan. At yun nga di ba? Mas maraming red markings, mas napapatunayan mong mahal ka ni Lord kasi you've been loved. Diba? Tama mga kapatid? Yung mga notes ko, nakikita nyo na. Diba? Kasi, nasasabi lang natin yung unconditional love, hindi naman unconditional love kapag minahal ka dahil sa kung sino ka na meron ka, di ba? Minahal ka nung hindi ka dapat mahalin. Tama? Doon mo talaga mararamdaman yung agape love. Yung divine love. Hindi ako nagpo-promote maging matigas ang ulo nyo, no? Pero that's how we encounter divine love talaga. So, dead end ka pag naka kay Kristo ka. Pag nasa Diyos ka. Whether you are in your best position, you will be loved by God. You will be a blessing to His heart. Whether you are in your worst position, diyan naman ang advantage mo, mararamdaman mo, agape love. What? All the season of my life? Yes. Ang magulang, balik tayo dun sa nanay kanina.
Kaya nga sabi ko si Holy Spirit is like a mother's love eh. Alam mo, ganito yung pagmamahal ng nanay eh. Ako, makananay din naman ako eh. Mahal na mahal kayo, mama, daddy. O nanonood ba kayo? So, alam mo, ang nanay, ang gagawin niya sa anak niya, kapag hindi sumusunod, syempre minsan didisiplinahin niya, no? Pero kahit disiplinahin na, anong gagawin niya? Mamahalin niya. Kahit na yung pagmamahal na yung magiging kasangkapan para lalong umabuso at pwedeng, di ba? Tendency, baka lalo pang sumama. Tama ba? Tama ba yung gano'n, kapatid? Oo, talaga naman. Kasi yun naman yung tendency nun eh. Yung sumuway, pero minahal mo pa rin, tapos sumuway uli, minahal mo pa rin. Sabi ko nga sa inyo, ang pagmamahal ng Diyos, dalawa pwede mong gawin dyan. Either you submit or you callous your heart. Pero walang ibang source, walang ibang way si Holy Spirit. But to love us over and over and over again. Yes, He will discipline us. But we can expect this love will never fades. There's no shadow of turning with thee. I love that quote ni Paul. Hindi mo pwedeng isipin na kahit minsan ay parang may bahid ng pagtalikod sa Diyos. Wala. Ang nanay mamahalin at mamahalin at mamahalin ang kanyang anak. O kung sino man hindi nakaramdam ng pagmamahal ng nanay dito, or innocent ka doon, pero ganun ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Diba? Kahit gano'ng katigas ang ulo, ang magulang, mamahalin niya yan. Hindi mo pwedeng hindi sabihin hindi mamahalin ni nanay yan. What a kind of love we have. Kaya nga minsan yung kapatid ni Tinay na di ba to? Yung lalaki niya? Si B-Boy, no? Yan si B-Boy, sinaktan ni mga kapatid niya. Talagang binembang. No? Talagang puputok yung labi, yung mukha, ganyan. Punta nga kami doon eh. Pagdating namin doon, parang walang nangyari, ganyan. Pero I thank God, nirespect naman niya ako pagdating ko doon. Pero yung nanay niya, wala siyang magawa. Yung mga kapatid, nagalit sa nanay, ano ba naman, pinalayos na yan, pinababalik mo pa. Sa tingin mo, kapatid, kung titigil pa sa pagmamahal sa iyo ang Banal na Espiritu, may pag-asa ka pa? Kung mananawa siya sa atin, may pag-asa pa? Mga nanay, mga tatay, kung magsasawa kayo sa anak niyo, may pag-asa pa ba sila? Wala na. And that's the only way. Minamahal niya tayo sa pamamagitan ng, nagbabago tayo dahil nakikita natin yung pagmamahal niya sa atin, yung agape love niya. Ang galing, no? Magbago ng Panginoon, not by force, not by command, but by the power of love of the Holy Spirit. Pero ito, kung may darating man na kahit na anong pagmamahal binigay, dapat talaga sa impyerno na yun, no? Yes, that's true. Dapat lang. But, ngayon buhay na buhay tayo. God is lavishing us with His love. Very lavish. Very spoiled tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Spoiled. Yung tipong ikaw na lang mahihiyang gumawa ng mali. You see? Kita mo si Beth nung kumakain nun, nahiya siya eh. Kita niya, nanay niya, tutumba na sa bangko eh. What pushes her? She saw the love of a mother right away. He throw away kung ano yung kinakain niya, akin na yan ma, kung ano gagawa niya. Ngayon mga kapatid, wala kang kawala ngayon sa Panginoon, sabi ko sa'yo. Wala tayong kawala sa Kanya. Wala tayong magagawa kundi mahiya sa pagmamahal niya. And that shame and conviction from the Holy Spirit will push us. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. The agape love of the Lord. How much more then will the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that leads to death, so that we may serve the living God. Hallelujah! Nakita mo kapatid, no?
Ang dugo ni Kristo na inalay sa pamamagitan ng ano? Kasi kung dugo lang yan, wala yan. Sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya ito mga kapatid, ito lang talaga. Huwag ka lang lalayo sa Word of God. Huwag ka lang lalayo sa church. I tell you, sa ayon sa gusto mo, you will give up one day and fully submit to the Lord. Kung may nakikita ka pang stubbornness sa iyo, huwag kang lalayo kasi wala talaga lalo mangyayari. Just keep on. Ako rin, ganyan lang din ako. Simba-simba lang, pilit-pilit lang. Kapala na lang ng mukha. Kahit nagkakamali. Ano, nagulat na lang ako. Nag-serve na ako sa Panginoon. Mahiya na lang tayo sa pagmamahal niya. That's the agape love of God. At hindi lang yun, no? Kita mo, nilinis tayo sa ating mga konsensya. Hindi niya yung parang, hindi ka ba naiiya? Mahal na mahal na kita. Kapal ang mukha mo. Hindi ganun. Tahimik lang. Just crying, grieving, convicting, speaking. Diba? Kapatid? Tayo kamahal ng banal na Espiritu. Mahal na mahal. Amen. Palakpakan mo. Sige. Nahiya tayo, no? Napapalakpak tayo. Yes, of course. Praise the Lord. Hallelujah. Si Holy Spirit naman kasi, masyado mo naman nililihim yung sarili mo sa amin eh. Always drawing us to Jesus. But hindi kami papayag, aalamin namin kung gaano mo kami kamahal. Not by pastor, not by ICF. Explore His love. Hanapin mo yung kapatid. And share it to us once you experience it. Okay ba yun? Explore it. Alamin mo kung gaano kanya kamahal. At, ang maganda, so that we may serve the living God. Oh, hallelujah. Para mapaglingkuran ang Diyos. Hindi na nga ako deserve mapatawad, pero pagkakatiwalaan mo pa ako, alam mo na nga, I've been failing you. I will fail you. Alam mo, sa kontrata natin sa Panginoon, God knows every our decision, even our own stupidity. Lahat yun, nakalista na, nakita niya na yan. Pero, He signed up. Alam niya yun. Alam niya, magpe-fail tayo. Pero pinili pa rin niya tayo. Lord, I love you. Diba? Alam niya, magiging decision natin. Alam niya nga kung paano tayo mag-decide eh. Alam niya kung paano ka magre-react sa mga bagay-bagay. Nakita niya na lahat yan. Pero, mag-serve ka sa akin. Pwede namang, sige, ligtas na kita. Wag ka na sasakit lang ulo ko sa'yo. Diyan ka na, ligtas ka na naman Yan na lang. Huwag ka na mag-serve sa akin, masakit kaya. Mamahalin mo ko, sasaktan mo ko, ano ba? Hindi. Willing siya to accept all the pain. Every moment na masasaktan siya sa atin. He signed up for that. Again, Jesus is already in heaven. Holy Spirit is the one who's been suffering. Tapos na yung Calvary ni Jesus sa cross. Pero si Holy Spirit is grieving in us still. Serve the living God. Hallelujah. Serve Him. Serve Him. Next. So makita natin, hindi lang si Jesus yung nagmahal sa atin, hindi lang si Jesus yung namatay, si Holy Spirit din. He suffered even on the verge of death together with Jesus Christ. So makita natin, kaya mahal ko si Jesus kasi namatay siya para sa akin. No, we are not innocent anymore. Amen? Kapatid, ayaw na isikreto sa'yo ni Holy Spirit kung gaano kanya kamahal kasi mature ka na. Kailangan mo nang lumalim sa pagmamahal sa Kanya. Ngayon, mahal natin si Tatay natin sa langit kasi binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. But is it really only the Father who gave Jesus Christ to us? The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor.
He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight of the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. You know how painful it is to see your loved ones to go abroad to work? Di ba? Ang sakit no, alam mo, mahirapan siya doon. But, sige, kung yan makakabuti sa'yo. Sa mga may relationship, ganyan, no? Sige, dahil mahal kita, hayaan kita mag-abroad para i-pursue mo yung pangarap mo. Masakit yon. Abroad pa lang yun, ha? Eh kung ipadala mo para mapako sa krus, mamatay, para sa mga kaaway mo. You see? It's not only the Son and the Father. It's the Holy Spirit who's been doing it and silently loving us. Hallelujah. That's the agape love of the Holy Spirit. Hindi ever since, from the planning pa lang, bago pa tayo panganak, nasa isip na tayo ng Diyos. Bago pa gawin ang mundo, nasa isip niya na tayo mahalin. Nasa isip na tayo ng Holy Spirit na mahihirapan siya, masasaktan siya, pero mamahalin niya tayo. Hanggang sa nabuhay tayo, hanggang sa dulo ng buhay na ito. Next, Holy Spirit in our trials. In the same way the Spirit helps us in our weakness, we do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes. Jesus intercede, di ba, until now? Pero iba si Holy Spirit, mga kapatid. Again, hindi magsaselo si Jesus, ha? Kaya mag-alala, pag minahal mo si Holy Spirit, lumalalim pagmamahal mo sa Kanya. Kaya sabi dito, hindi lang siya nag-i-intercede for us through wordless groan. He also groans. Umiiyak siyang kasama natin ngayon. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercede for God's people in accordance with the will of God. Kung si Jesus ang mediator ng tao sa Diyos, dahil si Jesus ang Diyos na nagkatawan tao, si Holy Spirit din ay intercessor natin. Because His Spirit is the Spirit of God and the Spirit of Christ. And His Spirit is living in us. So hindi na pwede sabihin si Jesus kasi yung tagapamagitan. No. When you accepted the Holy Spirit, siya na rin yung namamagitan. Jesus introduced us to the love of Father. Holy Spirit introduced us to the love of Jesus Christ. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed to the day of redemption. Mga kapatid, Holy Spirit is a stubborn lover. Walang mananalo sa Kanya dito, kahit sino pa tayo. The only way para hindi mo na maranasan to stubborn love niya, abandon your faith. That's the only way. Lumayo ka na sa Kanya. Pero as long as you are here, coming near to God, no one can overpower the power of love of the Holy Spirit. He will always understand us. Amen? He will accept our failures. He will cry together with us. Kapag umiiyak ka, tumatawa siya? No. Umiiyak din siya. Pag nabibigo ka, ikaw lang ba nabibigo? Nabibigo din siya. Nararamdaman niya yung kabiguan mo. If you are depressed, you also felt loneliness. We are one with the Spirit eh. We are already one with Him. Sabi nga sa Psalms 27, dun sinabi na ni Jesus, binanggit niya yung Father, Father, why have you forsaken me? Pero yun lang yung sinabi ni Jesus sa cross eh. Pero sa Psalms ang sinabi, sa last part, wag mong hayaan na lumayo ako sa'yo. Actually, hindi talaga. Alam ni Jesus, hindi siya inabandon. Although, in His experience, nararanasan niya na yung wrath of God, hindi na yung presence of love of God. Pero, the truth never changes.
The truth never changed, that the Father, the Son, and the Holy Spirit will never abandon him. So mga kapatid, kaya nga sinabi ni Jesus to para sa atin alam natin hindi niya tayo i-abandon. Amen? Bahala ka. Kahit pa sabihin mo na parang feeling ko inabandon na ako. Be like Christ. Kung minsan parang feeling mo ikaw na lang mag-isa, stick with the truth. Alam mo hindi. Alam mo hindi. So, may I encourage din mga kapatid no, sa last verse natin. Again, marami tayong decisions in life. The blue markings are our obedience and submission. The red markings are our rejection and disobedience to the Lord. But regardless, the Holy Spirit understands our weaknesses, our sin, our flaws. He remains. He never leaves us. He's still always loving us like a mother. He never give up. He will never give up. Ikaw lang ang give up, but He will never give up. Tutuloy ka niyang mamahalin kahit sino ka, whatever who you will become. God is love. Holy Spirit is love. His divine love is immeasurable. Walang panukat. Walang singlalim. Walang sinlawak. Whatever our decisions are in life. But just like the love of a mother, mga kapatid, blue markings are the moment that you bless the heart of God. These are the moment that you make Him smile. These are the moment that you comfort Him. Kagabi nga feeling ko sakit na si Holy Spirit sa nangyayari sa barangay na to eh. So, yung mga gay contest, ganyan. Alam ko nasasaktan siya. So, what I did, Lord, I will worship you. Nandito ako, huwag ka mag-alala. I will love you. May anak ka dito sa barangay na to. So just worship Him and bless His heart. And I know na God will accept any genuine offering we have in Him. Amen? So yan, ganyan lang ang magulang magmahal. Kahit pa maging sino ka. Kahit nga makulong ka pa eh. Mamahalin ka pa rin yan. Hanggang kailan. Ikaw lang naman susuko eh. Hindi ka naman niya bibitawan. Kaya hindi na natin kailangan sabihin, Lord, wag mo akong bibitawan. Hindi naman na bibitawan eh. Yes, we confess it like metaphorical, pero hindi kita bibitawan. Panalangin natin, Lord, panalangin ko, hindi kita bitawan. Kasi tayo lang naman yung bibitaw eh. Diba? So mga kapatid, yan. Mother's love. Like a mother. Ngayon, sa red markings are the indicators naman na investment ni Lord sa'yo. Di ba? Parang pwede mong tignan yung red markings yung mga panahon na napasaway ako, Pero alam mo kapatid, sa Panginoon, hindi yun yung nakikita niya. Nakikita niya pa, investment ko yan. Kaya nga yung sinabi, yung pinatawad. Sino pinatawad? Yung pinatawad sa utang na 50 o 500, sino magmamahal sa akin? Ha? Sino magmamahal sa kanya? Yung pinatawad sa 50 o sa 500? O sino mas malaking kasalanan dito? Palakihan na. Gusto nyo paramihan na tayo ng kasalanan? Alam nyo, investment yan sa'yo ni Lord. The moment you give up and fully surrender to the Lord, all those red markings are God's investment of His unconditional love to you. Mayayanig ka. Mag-antay ka lang. God will never fail you. Mayayanig ka, magugulat ka na lang. Nag-full time ka na, nag-serve ka na. Yung hindi mo kayang ibigay, nabigay mo na. Tapos gusto mo pa ibigay ang lahat. Pero kapatid, bago tayo magtapos, I just want to say, hindi man sinasabi to ni Holy Spirit, pero sinabi sa banal na kasulatan, no? Hindi niya lang tayo naiintindihan. Sa tuwing iniisip natin na mauunawaan niya tayo sa pagkakamali natin, naiintindihan niya tayo. Please do not forget, nasasaktan siya every time. Every time we set a mentality na maiintindihan naman ni Lord, yes, He will understand. Pero please,
Don't disregard his emotion. Nasasaktan siya. Hindi lang yung sakit na parang aray. Yung sakit na umiiyak. Alam mo ba yung sakit na umiiyak? Gusto mo gulpihin kita, Jade? Iyak ka talaga. The grievance or the grief of the Holy Spirit is a sign of His love, unconditional love to us. And this pain is not just a mere pain na, sakit. Okay na, naiintindihan naman kita. It's a grief so painful that He cries to our sins. May this love push us to a new level of heights of love to the Holy Spirit. May this love not condemn us, but may this love convict and convince us that nothing will push us to love God more unless God revealed how much He loves us. God loves you so much. Mahal na mahal. Hindi siya nanunumbat, sinabi niya lang. Salita niya. Hindi niya, wag mong gawing motivation yung nasasaktan siya. Okay lang yun sa kanya. Kaya nga siya nandyan pa rin. Pero, kapatid, please, do your best not to hurt the one who's been loving you ever since. Mahal na mahal ka niyan. Siguro para itong usapang lalaki na meron siyang asawa tapos niloloko niya. Tapos kinakausap ko siya, pre, huwag masaktan. Mahal ka ng asawa mo. Nilulutuan ka, inaantay ka pag-uwi, niyayakap ka, siya yung nakakaintindi sa'yo. Kahit na hindi ka nakapagbigay ng sahod, minahal ka pa rin niya. Take it as a message of love and reminder to each one of them. Let's not normalize na nasasaktan siya at normal na nagkakamali tayo, no? Love Him. It's your choice. Red markings, blue markings. Whatever markings it is. Ang mahalaga naman dito, who He is. Who is the Holy Spirit. Let's take our communion while the Holy Spirit is here. Sige, tulungan tayo ng ating worship team to sing a song to the Lord.